Biglang napagtanto ng babae na ang nasa harap niya ay hindi tao. Dahil unti-unting nalalagas ang kanyang buhok, at may tunog ng mga nababaling buto mula sa katawan nito. Sa takot, hindi na halos makahinga ang babae. Ngunit ang kanyang payong ay lalo pang bumubuka pataas. Paglingon niya, ang babae ay biglang nagsimulang lumaki ng sobra. Ang kakaibang eksena ay nagpanganga sa babae. Ang malamlam na tingin ng babae nakapangingilabot. Nagkunwaring kalmado ang babae at humanap ng palusot. Sabi ng nanay ko kailangan ko nang umuwi, kaya aalis na ako. Nagpanggap ang babae na wala siyang nakita. Ngunit bumilis ang kanyang paghinga. At bumilis din ang kanyang hakbang. Kasabay nito, palapit ng palapit ang mabigat na yabag. Papalapit ang halimaw, lumulundag at paika-ika. Hindi na kinaya ng babae ang panlalaki. Napasigaw siya at tumakbong parang baliw. Nabahala ang may-ari ng kalapit na tindahan ng ilaw sa ingay. Agad siyang lumabas upang tingnan ang nangyayari. Nakita ng babae at nagtago agad sa likod ng tindero. Nakita nila ang papalapit na halimaw. Ngunit hindi natakot ang tindero. Sinabihan niya ang babae na umuwi na. Mukhang may paraan siya para harapin ito. Kalma niyang tinanggal ang kanyang salaming itim. Napahinto ang halimaw sa nakita. Nagkatitigan sila ng 3 segundo. At umalis na lamang ang halimaw na tila talunan. Habang paalis ay unti-unti ring bumalik sa dati ang katawan. Walang nakakaalam kung sino talaga ang tindero. Bukas lang ang tindahan niya tuwing hating gabi. Kapag may bibili ng bamilya, agad siyang seryosong nagsasabi na huwag hawakan ng mga iyon. Ang mga matatakutin ay umaalis na lang habang nagrereklamo. Ang matatapang naman ay sumusubok pa rin kunin ang bamilya. Ngunit agad na tatanggalin ng tindero ang kanyang salamin. At tila napapaisip na ang tao sa harap niya. Kaya wala silang magawa kundi umalis. Ngunit may isang babae na gabi-gabi ay. Iba ang batang babae na bumibili ng bamilya gabi-gabi. Hindi lang siyang iningitian ng tindero, kundi pinapakain pa ng candy na may malasakit. Dahil ang ibang mga customer ay hindi tunay na buhay na tao. Sinabihan pa niya si Hyanju, kapag may nakilala kang kakaibang tao, magpanggap kang walang nakita. Paano kung nakita ko na sila? Magpanggap ka pa rin na hindi mo napansin ang kakaibang bagay sa kanila. Kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Pagkaalis ni Hyanju matapos bumili ng bamilya, ang gwapong tindero ay biglang naging matandang mukhang pagod sa buhay. Dahil siya rin ay hindi isang normal na tao. Isa siyang tagapaghatid ng kaluluwa sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay. Bawat bamilya sa tindahan ay sumisimbolo ng isang kaluluwa. Sa kanyang pag-uwi, si Hyanju ay may nakasalubong. Isang babaeng may dalang maletang may gulong. Magalang siyang bumati sa babae. Hindi niya alam na may dugong tumutulo mula sa maleta nito. Ay kakaibang aura ang babae. Tuwing gabi ay nakaupo siya sa bus stop. Kinakatok niya ang bangko gamit ang kanyang kamay. Parang may hinihintay siya. Dahil sa paulit-ulit na pagkikita, napaisip ng husto si Hyanmin. Hanggang sa araw na ito, habang nakaupo si Jiyang sa ulan. Hindi na niya matiis ang sitwasyon. Inalok niya ang payong para maiuwi ni Jiyang. Ngunit si Jiyang ay paulit-ulit na sinasabing wala na siyang oras. At pilit na sumama kay Hyanmin pauwi. Hindi pa man siya nakakareaksyon. Tumayo na si Jiyang at hinayla ang kanyang malita. Nang mahimasmasan si Hyanmin, huli na ang lahat. Wala siyang nagawa kundi hayaan na lang siya. Pagdating sa bahay, ayaw ni Jiyang na buksan ang ilaw. Kahit na hindi niya maintindihan ang kilos ni Jiyang. Dinampot pa rin niya ang tuwalya para panasan siya. Ngunit nakatitig lamang si Jiyang sa kanya. Kinilabutan si Hyanmin sa tingin niya. Ang mas nakakatakot pa, napansin niyang nasa ilalim ng mga daliri ang mga kuko ni Jiyang. Lubos na natakot si Hyanmin. Pero hindi siya nagpahalata, nagkunwari siyang kalmado habang papunta sa banyo. Sa isip niya, pinaplano na niyang paalisin ito agad. Ngunit paglabas niya, biglang bumagsak ang maleta ni Jiyang. Tahimik siyang lumuhod at dahan-daang binuksan ito. Punong-puno ito ng mga patalim. Pinili ni Jiyang ang isang pares ng gunting na mukhang paborito niya. At pagkatapos ay lumabas siya ng bahay na may dala pa ring malita. Sakto namang nasalubong niya si Hyanju na pauwi. Pero kinabukasan, nakita ni Hyanju si Hyanmin sa elevator. Nakita niyang may dugo sa tiyan ni Hyanmin. Hindi na halos makahinga sa takot si Hyanju. Pagbukas ng elevator, tumakbo siya pauwi na parang tumatakbo sa paligsahan. Pero palapit ng palapit si Hyanmin. Nanginginig na in-input ni Hyanju ang password ng pinto. Ma, andito na ako, ma. Buti na lang at dumaan lang si Hyanmin. Palay sa katabing unit lang siya nakatira.
Mukhang siya at ang babae kahapon ay magkasintahan. Doon lang nakahinga si Hyeonju ng maluwag. Pero habang papasok na siya sa loob, tinawag siya ni Hyeonmin. Estudyante. Dito ka ba talaga nakatira? Ha, oo. Nakilala mo na ba ako dati? Hindi pa. Kailan nga ba ako nagsimulang tumira dito? Ikaw, kailan ka nagsimulang tumira rito? Nalaglag ang panga ni Hyeonju. Parang wala rin siyang maalala. At hindi niya inaasahan ang sumunod. Iyan ang lalaki ko, bakit? Umalis ka na, wala na akong oras. Habang lalo pang lumalala ang sitwasyon, agad na pumasok si Hyeonju sa kanyang bahay. At idinikit ang tainga sa pinto para makinig. Pero ang pakikinig ay hindi kasing saya ng panonood. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang pinto. At nasaksihan ang eksenang tumama sa kanyang utak. Nakita niyang mabilis na ipinasok ni Ji Young si Hyeonmin sa malita. Sa sobrang takot, muntik nang mapasigaw si Hyeonju. Buti na lang at nahila siya ng kanyang ina pabalik sa loob. Hanggang sa wala na siyang marinig mula sa labas. Kayo, naaalala niyo pa rin ang isa't isa. Pareho naman tayo, di ba? Pero bakit ako naiiba? Bakit? Bumulong si Ji Young ng ilang salita at umalis. Ma, umalis na siya. Sabi ko umalis na siya. Grabe naman. Ma, hindi mo ba ako naririnig? Hindi mo ba narinig na tinatawag kita sa labas kanina? Sunod-sunod na kakaibang pangyayari ang bumabagabag kay Hyeonju. Pero hindi man lang sumagot ang ina niya. Bagkus, ipinakita lamang nito ang basag na bombilya. Parang sinasabi niyang bakit hindi siya bumili ngayong gabi. Lalo lamang nagalit si Hyeonju sa nakita. Sinabi niyang marami siyang kakaibang karanasang pinagdadaanan nitong mga araw. Hindi na nga siya pinakikinggan ng nanay niya. Lagi pang sinasadya na sirain ang bombilya para siya ang bumili. Wala ka namang pakialam sa akin. Nakakainis ka. Wala rin naman akong kaibigan. Walang nakikinig sa akin, hindi ako pinapansin, ang weird ko ba? Pero ang hindi alam ni Hyeonju ay, hindi lang siya ang nakakaranas ng mga kakaibang bagay. Sa bahay naman ni Sunhae, palaging nasa Syra ang bombilya. Kahit palitan ng bago, madali rin itong masira. Kala ni Sunhae ay dahil sa lumang wiring ng bahay. Dahil mura lang niya nakuha ang popahan. Kahit na may isa sa mga kwarto ang hindi maayos at hindi nabubuksan. Ang mababang upa, ang naging dahilan kaya hindi na siya nagdalawang isip. Pero hindi lang ang bombilya ang problema. Tuwing gabi, may naririnig siyang batang lalaki na kumakanta sa eskinita. Ang ingay ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Sunhae. At biglang nasira na naman ang bombilya. Grabe naman, nakakainis. Habang nagrereklamo si Sunhae, napansin niya. May liwanag na nagmumula sa kwartong hindi mabuksan dati. Bagamat kakaiba ito, hindi niya napigilan ang sarili at lumapit upang silipin. Kakaiba, ang dating sirang seradura ay nabuksan lang sa isang ikot, ngunit walang laman ang silid. Maliban sa isang nagniningning na bombilya. Hindi na siya nag-isip pa at pinatay ang ilaw. Saktong napadaan ang batang lalaking kumakanta. Binuksan ni Sunhae ang bintana at sinigawan ng bata. Bakit ka kumakanta tuwing hating gabi at istorbo ka sa kapitbahay? Ngunit sa takot, agad na tumakbo si Ji-hoon palayo. Dahil may nakasampo palang kakaibang nilalang sa likod ni Sunhae. At pagkatapos maligo, saka lang napansin ni Sunhae ang kakaiba. May mahabang buhok sa drain na hindi niya pagmamayari. Kaya't kinuha niya ang flashlight upang masilip. At muling umilo ang bombilya sa kwarto. Habang dahan-dahan siyang papasok na nanginginig, biglang bumukas ang pintuan sa likod niya. Sa salamin, nakita niya ang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Ang halimaw na nakita ni Hyeonju ay nasa bahay na rin niya. Saka lang niya napagtanto, na matagal na pala siyang nakatira kasama ang halimaw. Ang dahilan ng palaging nasisirang bombilya sa bahay, ay dahil gusto ng halimaw na manatili sa dilim. Sa takot, pinigil ni Sunhae ang kanyang hininga. Samantala, sa kanto ng eskinita, si Ji-hoon ay nakasalubong. Si Ji Young na may dalang malita. Basang-basa si Ji Young sa ulan. Kaya't dali-daling tinakpan siya ni Ji-hoon ng payong.
Humingi rin siya ng tawad sa takot na naidulot niya kanina. Tinanong siya ni Ji-young kung saan siya pupunta sa 10 oras ng gabi. Sagot niya, pupunta siya sa tindahan ng ilaw. Kapag nakita niya iyon, makakauwi na raw siya. Sa totoo lang, matagal na raw siyang paikot-ikot sa eskinita. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya makalabas dito. Parang napasok siya sa isang mahiwagang bitag. Para palakasin ang loob niya. Kumakanta siya habang naglalakad. Nang malaman niyang pupunta rin si Ji-young sa tindahan ng ilaw, agad siyang sumama sa kanya. Naglakad silang dalawa at nadaanan ang bahay ni Sunhae. Ikinwento ni Ji-hoon ang kanyang nakita kay Ji-young. Ngunit hindi natakot si Ji-young. Bagkus, gusto pa niyang malaman kung kilala ni Sunhae ang halimaw. Ayaw makisangkot ni Ji-hoon kaya pinigilan niya si Ji-young. Ngunit sa pagkagulat niya sa kamay ni Ji-young, nanlambot siya at natamba. Ayos ka lang ba? Wala rin namang gaanong pinagkaiba sa atin. Ha? Sinundan ni Ji-hoon ang tingin ni Ji-young. At napansin niyang balin at baluktot ang kanyang mga binti. Hindi niya alam kung paano siya naging ganoon. Sa sobrang takot, gumapang siya palayo. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Akala mo ba makakaalis ka rito? Kailangan kong umalis. Aalis ako. Makakaalis ako. Makakaalis ako sa eskinita. Kailangan kong makaalis. Pero hindi lang siya ang gustong umalis. Maging si Sunhae sa loob ng bahay ay desperadong makalabas. Ngunit laging mali ang password. At ayaw bumukas ng pinto. Sa labis na taranta, kinuha ni Sunhae ang martilyo at pinukpok ang lock. Pero ni hindi gumalaw ang kandado. Kaya sinira na niya ang bintana para humingi ng tulong. Tulong po, may tao ba dyan? Tulong po, pakiusap. Habang si Ji-hoon ay patuloy na paikot-ikot sa eskinita na baluktot ang mga binti. May makakatulong ba sa akin? Pero kahit anong gawin ni Ji-hoon, palagi siyang bumabalik sa harap ng kwartong may ilaw sa bahay ni Sunhae. Matapos ang hindi mabilang na ulit, hindi na kinaya ni Ji-hoon at napadapa siya. Habang sa loob ng bahay ay sumisigaw si Sunhae sa lahat ng lakas. Ngunit wala ni isang taong dumating upang iligtas siya. Sa mga sandaling iyon, parehong naramdaman ng dalawa ang ganap na kawalan ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto ng tindahan ng ilaw. Pumasok si Ji-young habang hila ang kanyang malita. Tinanong siya ng may-ari kung ano ang kailangan niya. Hindi siya sumagot at nagsimulang maghanap sa loob ng tindahan. Napako ang kanyang tingin sa isang kumikislap na bumilya. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang malita. May hinahanap ka ba? May bagay akong kailangan. Maari mo bang sabihin sa akin kung ano ang bagay na iyon? Patuloy pa rin sa pagtulo ng dugo ang malita ni Ji-young. Biglang pumasok ang isang investigador. Katatapos lang ni Officer Han sa paghabol ng sospek. Ngunit sa isang kisap mata ay nawala ito. Sinundan niya ang tunog sa eskinita hanggang sa tindahang may ilaw. Nang marinig ni Ji-young na may hinahanap na kriminal si Han, napakapit siya sa kanyang palad. Habang abala si Han sa pakikipag-usap sa may-ari, tahimik na lumabas si Ji-young bitbit ang malita. Ngunit napansin siya ni Officer Han, lalo na nang makita ang bakas ng dugo. Agad niyang tinawag si Ji-young at tinanong. Napilitan si Ji-young na ay dailan na siya'y may buwanang dalaw. Isang alang-inang sagot. Kaya't inalok ni Officer Han ang kanyang jacket bilang pananggalang sa ulan. Pagkaalis ni Ji-young, tinanong ng may-ari si Officer Han kung paano niya nahanap ang lugar. Sinabi ni Han na sinundan niya ang tunog ng motorsiklo ng sospek. Ilang araw na ang nakalipas, may isang babae na nagtago sa bahay. Dahil ayaw niyang gambalain ng ex-boyfriend. Pero pilit siyang pinagbubuksan ng lalaki sa labas ng pinto. Kaya't minura siya ng babae ng todo. At binanggit pa ang buong angkan ng lalaki. Marahil dahil sa sobrang pambabastos, natahimik ang lalaki sa labas. Akala ng babae ay umalis na ito. Kaya't dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At pagtingin niya sa hallway, walang tao. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit hindi nagtagal, nakatanggap ang pulisya ng balita tungkol sa pagkamatay ng babae. Habang ang lalaki ay mabilis na nagtangkang tumakas, sinundan siya ni Officer Han gamit ang mga ebidensya. Napayuko ang lalaki at nagtago sa loob ng sasakyan. Ngunit walang epekto ito, nakita pa rin siya. Ikaw yun, hindi ba?
Alam niyang wala na siyang kawala at hindi na tumutol pa. Ngunit bigla niyang nakita ang nakakatakot na tanawin. Ang babae ay nakaupo sa loob ng sasakyan. Napatulala ang lalaki sa takot. Habang si Officer Han, hindi na nagdalawang isip at inaresto siya. Akala niya ay tapos na ang kaso.